iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y nagtatangi, pag-asa ikaw, sa iyong puso ko'y tatahan. Oh, tanggulan ng puso ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan
binabalot ng iyong lakas sa piling mo ako'y ligtas. At salamat po sa mga kapatid natin nandito ngayon sa ating pong misyon at panalangin. At marami na hong nag-post dito ng kanilang mga prayer requests. At pwede pa kayong humabol, mga minamahal na mga kapatid. Isulat nyo lang po ang inyong mga prayer request. Hindi naman kinakailangan para sa inyo, kundi maaring sa inyong kaibigan, kapitbahay, at sino man po na inyong mga minamahal na nangangailangan po ng panalangin. Ayan. Kaya sana po ay samahan nyo kami sa ilang minutong pag-aaral ng misyon. At gayon din po, pamaya-maya tayo po ay mananalangin. Atin pong babasahin yung inyong po mga panalangin. Yung iba po ay nandun po sa slide, At sana po ay humabol pa kayo sapagkat ito naman po ay libre, At tayo po ay dudulog sa ating Panginoon pamaya-maya. Alright? So, ngayon po ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo. Kayo, mga minamahal na mga Kristiyano, mga kapatid, kayo ba'y meron ng kaloob? Alam nyo ba'y kaloob nyo sa Espiritu Santo? Meron po mga kaibigan, mga miyembro na tinatanong ko kung ano yung kanilang gifts of the Spirit, pero wala silang masabi, Siyempre, bilang pastor, kailangan obserbahan ko muna. Kaya nga yung aking gift of discernment, kailangan umiral muna para maunawaan ko at malaman ko kung ano ba yung kanilang gifts para ma-guide ko sila. Pero kung kayo po ay matagal na sa pananampalataya at hindi nyo pa rin alam yung kaloob ng Espiritu Santo, abay, nakakahiya po sa Panginoon yan. Sapagkat ang kaloob ng Espiritu ay yan ay binibigay sa atin ng Panginoon upang gamitin natin sa anumang calling o responsibilities na ibinibigay sa bawat isa sa atin. At meron po akong ditong notes, gusto kong i-share sa inyo. Una, yung definition ni Ken Hemphill. Ang sabi niya, yung spiritual gift, an individual manifestation of grace from the Father that enables you to serve Him and thus play a vital role in His plan for the redemption of the world. So, anong ibig sabihin nito, mga minamahal mga kapatid? Ang kaloob, ay galing po sa ating Ama. At pag sinabing grace, ito hindi natin pinaghirapan, hindi natin ito hiningi, Kasi nga grace, biyaya. Ito'y binigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa ating kalooban. At ito'y alulod ng pagpapala sa atin at sa iba. Higit sa lahat, alulod ng pagpapala ng iglesia. Kaya, mga minamahal mga kapatid, dapat malaman natin na mayroon tayong kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat yun ay binigay sa atin. Darating po ang pagkakataon, ma-feel nyo yan, malalaman nyo sapagkat kayo naman ay tumanggap sa Panginoon. By the way, kung wala kayo sa Panginoon, wala kayo ito. Hindi nyo ma-feel, hindi nyo malalaman na yun ay meron pala kayong mga ganito. So, most likely, yung mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon ay mayroon itong gifts of the Spirit. Sapagkat ito'y regalo ng ating Ama sa atin. At merong vital role ito sa plano ng Diyos. Okay?
sapagkat tayo po ay kabilang sa mga misyonero at kailangan po natin ang mga kaloob na ito upang sa ganon ay maraming makakilala sa Panginoon. Ano? Isipin nyo na lamang na para tayong mga sundalo ng ating Panginoon, hayo tayo sa gera at meron siyang binigay sa atin na mga gamit, tools natin. At ito ang siyang gagamitin natin upang sa ganon ay magtagumpay ang ating laban. Ano? Kaya tandaan po niyo yan. Sabi po ni Peter Wagner, isa pong missiologist na professor ng Fuller Theological Seminary, yun daw pong spiritual gift ay special attribute given by the Holy Spirit to every member of the body of Christ according to God's grace for use within the context of the body. Parang pareho din sa sinasabi ni Hemphill, na ang kaloob na ito ay galing sa Panginoon. It's a gift, it's a grace of God. Ayan. Now, a spiritual gift is an expression of the Holy Spirit in the life of believers, which empowers them to serve the body of Christ, and that is the church. Okay? So, sasabihin natin, kung meron tayong ganito, may gifts of the Spirit tayo, ay ibig sabihin lang nito ay ang banal na Espiritu ay sumasa atin. At napakaganda po nito, di ba? Alam po niyo, napakarami pong mga gifts of the Spirit. Kung magbabasa po kayo ng Biblia, napakarami po. Basahin niyo po Romans 12, 1 Corinthians chapter 12, Ephesians chapter 4, 1 Peter chapter 4. Makikita po niyo dito yung mga kaloob ng Espiritu at maging yung mga roles. Pagka meron po kayo niyan, may role kayo. Halimbawa na lamang, mahusay kayong umawit. Kamukha yung awit narinig natin kay Carmi Erica, ating pong magandang diakonisa. Yung kanyang talento, gifts of singing, ay ginagamit niya upang magpuri sa Panginoon to edify the church. Diba? And that is a gift, a good gift. Kaya kung meron kayong boses sa pag-awit, gamitin nyo sa paglingkod sa Panginoon. Hindi yung kung saan nyo ginagamit. Sabi po sa Romans chapter 12, makikita po natin dito. By the way, analisahin po natin yung iba-ibang mga gifts na ito. Hindi ko po matatapos ngayon, kaya part 2 sa susunod na linggo, sapagkat napakarami po nito. By the way, hindi lahat ng gifts of the Spirit ay nasa Biblia. Makikita po niyo yan later on. So, unang pag-aralan natin ay leadership. Leadership aids the body by leading and directing members to accomplish the goals and purposes of the church. Leadership motivates people to work together in unity toward common goals. Ayan. So in other words, ang leadership ay nagmo-motivate sa mga tao sa kanyang, like for example, sa loob na simbahan, ay siya yung nagmo-motivate sa mga tao na magkaisa at ipagpatuloy natin ang misyon na iniatang ng Panginoon. Ganun po yun. Kaya kung kayo ay leader at naghahati kayo ng iglesia, ay baka hindi kayo leader. Baka wala kayong gift of the Spirit ng leadership. Kung kayo po ay leader, may gift of leadership sa loob ng simbahan, ay gamitin po niyo ito upang magkaisa ang iglesia at ipagpatuloy ang common goals. Imagine that. Common goals. Ibig sabihin hindi yung goal lang ng pastor. Common goal. Ibig sabihin, yung goal ng simbahan, goal ng nakakarami sa simbahan. Hindi po yung malakas lang magsalita o yung pastor lamang o kaya naman yung malakas magbigay sa simbahan. Hindi po ganon. Common goal. Kahit po wala kayong pera, share your thoughts, your ideas, your plans, and the church should think about it.
So, wag po kayong mahihiya kung meron kayong idea. At kung ang inyong pastor, ang inyong council ay may gift of leadership, titingnan po nilang magagawa upang magkaisa at ipagpatuloy yung ating pong common goals. Hindi yung gusto na nakakarami, ikaw naman na leader, ayaw mo, hindi ka makikiisa, hindi ganun. Wala kang gift of leadership pagka ganun. Ibang gift yung meron ka. Hindi do sa leadership. Now, another gift is administration. Basahin po niyo yung 1 Corinthians chapter 12. Okay. Persons with the gift of administration lead the body by steering others to remain on task. Administration enables the body to organize according to God-given purposes and long-term goals. Yan. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, yung administrator, maaaring yung pastor, maaaring council leaders, ay tutulungan niya yung bawat isa, hindi lamang magkaisa, kundi manatili doon sa kanilang trabaho. At actually, makikita nyo, mayroon ditong dapat yung administrator ay tuturuan niya yung kanyang mga subordinates or mga kasama sa church, kung sa church, tuturuan sila kung paano maabot yung common goals natin. Another thing is teaching. Ayan. Ito ay malinaw na malinaw sa marami, teaching. Marami tayong teachers dito, yung mga diakonisa natin, mga volunteer workers, mga teachers sa paaralan, you have gift of teaching. Sasabihin nyo, hindi naman po ako nagagamit sa simbahan, ako po'y DepEd teachers. Kahit na, you have a gift of teaching. At pag nakita po ninyo, yung inyong role, inyong mission, kahit nasaan po kayo, kahit nasa private school kayo, public school kayo, magagamit nyo yung gift of teaching ninyo. Well, siyempre, pagdating ng simbahan, you have to volunteer also para naman sa ganun magamit din sa simbahan ang inyong gift. Ang gift po ng Panginoon, hindi, ika nga naman Koreano, churchy lang. Hindi pang simbahan. Ang gift ng Panginoon ay pwede nating gamitin kahit sa kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoon. Alright? Pero mahirap, ayaw natin gamitin sa simbahan. We need to use that also in our church, to edify the church. Kung marunong kayong nagtuturo kayo sa elementary, secondary, pwede nyo gamitin din yung gift of teaching nyo, pagtuturo ng Biblia sa inyong mga simbahan. Okay? At kung sasabihin, hindi ako mahusay sa pagtuturo ng Biblia, pwede naman kayong mag-discipleship training. In other words, paturo kayo sa pastor nyo, dumalo kayo sa mga training, at later on, matututo rin kayo sapagkat you have that gift of teaching. Amen po ba? Lagay nyo naman, amen dyan. Another thing is knowledge. Yung kaalaman, The gift of knowledge manifests itself in teaching and training in discipleship. It is the God-given ability to learn, know, and explain the precious truths of God's Word. A word of knowledge is a Spirit-revealed truth. So in other words, kung kayo may gift of knowledge ay gustong-gusto nyong mag-aral. Kaya pansinin po nyo, kahit nasa seminaryo, meron akong naging isang estudyante, 60 years old na, yung iba magse-70 na. Nag-aaral pa rin. Because they have the gift of knowledge. Gusto nilang mag-aral mabuti ng salita ng Panginoon sapagkat habang may buhay, kahit may edad na tayo, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Natatandaan ko, may classmate ako nun sa seminaryo. Si Pastor Elias Pablo. Wala na siya. Ang aming professor nun ay si Professor Ben Justo. Ngayon ay retired bishop na siya. Magkaibigan sila.
At pagka nakita sila, sasabihin, bibiruin si Pastor Pablo ni Professor Ben Justo. Sabi niya, pare, pag graduate mo sa seminaryo, magre-retire ka na. May edad ka nang pumasok sa seminaryo. Ayos lang pare yun. May natututuhan naman ako sa seminaryo eh. Pero alam niyo po ba, pagka-graduate niya ng seminaryo, ay na-destino pa sa isa sa pinakamalaking simbahan sa Metro Manila, sa Central UMC. See? Gagamitin ka ng Panginoon eh. Just be ready. No? Just be ready. Mag-aaral ka mabuti. Later on, gagamitin ka ng Panginoon. Maaaring hindi ka gagamitin ng mga leaders ninyo. Hindi ka gagamitin ng mga nasa power.b. Kangat. Kung minsan yung iba merong tinatawag na professional jealousy o kaya hindi ka kasama sa politika, no? Pero darating ang panahon, pag nawala na sila diyan, mapipilitan yung like for example institution na i-hire ka, gamitin ka sapagkat meron kang talento na galing sa Panginoon. Yan. Napansin niyo ba yan? Yung mga leaders natin, nag-training kayo, gumastos kayo ng malaking pera, pero pagkatapos ng inyong pag-aaral, hindi kayo ginagamit, no? Ang dahilan, isang dahilan ay professional jealousy. May mga simbahan na ganyan. Sana sa simbahan natin walang ganon. Okay? Another thing here is gift of wisdom. No? Wisdom is the gift that discerns the work of the Holy Spirit in the body and applies His teachings and actions to the needs of the body. Wow! Yan. Ibig sabihin na, di-discern mo yung work of the Spirit. Wisdom yun. At yung wisdom na yun, hindi mo na pag-aralan kahit saan paaralan yun. Yun ay God-given. Kaya nga grace yan eh. No? Pag yan ay dumating sa'yo, for example, merong issue, merong challenges, yung wisdom mo, gift of wisdom, bigla mong magagamit. Because you have that gift. Nakarinig na ho ba kayo ng mga singer? Ito, kadalasan kasi narinig ko sa mga singer to eh. Sila pagka wala sa stage, sila timid, sila mahiyain, ano. Pero pag sila umawit, ginamit nila yung gift of singing nila, ay talaga namang para silang superstar. Something like that, ano. Kumisan kaming mga pastor, ganyan din. Kami kumisan ay mahiyain din, ano. Pero pagka kami nasa pulpito na, ay talaga namang yung kapangyarihan ng banal na espiritu ang siyang umiiral. Kaya very bold kaming magsalita sa harap ng mikropono o kaya naman ay sa pulpito. It is the gift of wisdom that is given to preachers and teachers and also to some of our leaders. Another thing is gift of prophecy, no? Gift of prophecy. The gift of prophecy is proclaiming the word of God boldly. Nagbabasa ho ba kayo ng Biblia niyo? Magbuhat sa Old Testament hanggang sa panahon ni Kristo. Yung mga propeta ay very bold. At kahit sa harapan ng hari, sasabihin nila na yung pagkakamali ng mga hari. Pero tingnan po ninyo ang nangyayari. Dahil sa kanilang boldness, pinupugutan sila ng ulo, pinapatay po. Majority of prophets in the Old Testament, talaga hong sila'y pinatay because of preaching the gospel or preaching the truth, no? And they were bold enough. See? Si John the Baptist, di ba? Pinugutan ng ulo. Pinaka-latest doon, ano? At yung mga propetang sumunod pa, ay ganon din. Sila ay naging martir sa misyon ng Panginoon. Kaya, kung kayo po ay may gift of prophecy, be bold. Ha? Pero be ready to die for the gospel. Yan. Kuminsan po, mahihiyain tayo. Pagka kayo mahihiyain, wala po kayong gift of prophecy. Ano?
But if you feel that you have gift of prophecy, develop it, study, pray hard about it. Who knows, one of these days, ma-feel nyo na yun pala ang inyong gift. Yan. Gift of discernment. Discernment aids the body by recognizing the true intentions of those within or related to the body. Dapat po yung mga leaders natin, mga pastor, ay mayroong gift of discernment. Sa Tagalog, tinagalog ito ng mga Bible translator, sabi nila pagkakakilala sa mga espiritu. Okay? Kaya naman sabihin ng mga psychologists, you psychologize people, whatever it is. Ito pong gift of discernment ay nakikilala po ninyo, nalalaman nyo yung most likely kung yung tao na yon ay nasa Panginoon or not. O kaya naman, minsan yung gift of discernment ay nagagamit nyo sa inyong misyon. Nung ako po ay nasa mga maliliit na churches, ay may pagkakataon po na sa aming pong Bible study, sabihin ko sa aking mga kasama, mga kapatid kako ngayon, maraming nag-aabang sa atin. I feel it, I discern it. Yan. At totoo nga. Kaya bago kami hahaya, sabihin ng mga kabataan ko, Pastor, sa pupuntahan ba natin ngayon na Bible study, may mga tao ba? Sabi ko sa kanya, mukhang kaunti lang at nagkakarito. Kung minsan po yung gift of discernment, hindi natin maipaliwanag. It just happened. Kasi nga, ang Espiritu yung nagsasalita sa atin at nagbibigay sa atin. At meron pong ganyan. Ito yung nangyari sa akin sa Cabiao. Sa Cabiao, nagkaroon kami ng mga cell groups. At merong isang 12 years old na na-convert doon sa ating ministeryo. At pag nakikita ko yung bata na ito, sabi ko sa kanya, ikaw ay magpapastor paglaki mo. Halika, pagpipray kita. Tuwing magkikita kami ganyan. Hindi ko alam, nakukulitan sa akin pag nagkikita kami. Mabait yung bata. Pero later on, siyempre lumaki yung bata, 12 years old lang siya noon. Lumaki, nagkolehiyo. Later on ay nagpastor, nagseminaryo. At naging superintendent pa ng Iglesia Metodista. At one time ay dumalo ako sa kanilang konferensya at very proud na ipagmalaki ako dahil this taong to ako ay nagpastor. Actually, yun ay kalooban ng Panginoon. Sinabi ko lang. That is gift of discernment. Gift of discernment. Baka meron kayong ganyan. Gamitin nyo lang po. Huwag po kayong matatakot kasi ito po ay galing sa ating Panginoon. Another thing is gift of exhortation. Possessors of this gift encourage members to be involved in and enthusiastic about the work of the Lord. Yan. Members with this gift are good counselors, motivate others to service. Exhortation exhibits itself in preaching, teaching, and ministry. Yan, yung kaloob ng pagpapahayag. Kung kayo po'y merong ganito, gamitin po ninyo sa inyong pangangaral, sa inyong pagtuturo sa ministeryo. Kaya mga minamahal mga kapatid, marami pong gifts ito. Doon ko po ititigil muna. May part 2 tayo sa susunod na linggo, kaya wag po kayo mawawala. Part 2. Pag-uusapan po natin sa susunod yung shepherding, gift of faith, gift of evangelism, gift of apostleship, gift of service or help, mercy, gift of giving, hospitality. Ayan po. Pag-aralan po natin sa susunod yan. Pero sa ngayon, ito po muna. At salamat po sa inyong pakikinig. By the way, kung meron po kayong komentaryo, o kaya naman meron kayong tanong, pwede rin namang i-post dyan at bibigyan po natin ng pagkakataon na sagutin. Kung makakaya po natin,
yung mga tanong ninyo. At kung kayo mayroong pong comment, okay lang din po yan. No? So, yun po, at maraming pong salamat sa inyong pakikinig sa ating pong pag-aaral na ito. No? Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso, magbigay may pagmamahal. Kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin. Magbigay na may kagalakan. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, iwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Walang makantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Walang makantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa, iriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasambahan. Walang makantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, Yan. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pong gawain at bago po tayo manalangin, siyempre, titignan po natin yung mga prayer request natin dito sa ating pong social media. Alright. Yan, sabi po ni Rizaldi Zuniga, pag-pray daw po natin mga may sakit. Opo. Yan, si Ate Linda Sorin. Kasama nating nananalangin. Mula sa Chosen sa Balok. At meron pong prayer request dito. Patuloy nating ipanalangin si Rose Ann Razon at ang kanyang newborn baby. Sila po'y nasa hospital pa. No? At siyempre, yung aking kasama ditong diakonisa, si Dr. Mary Grace Pidat, kasama nating nananalangin. Ang ating pong kasama sa paglilingkod, si kapatid na Raquel. Alright.
These include Pastor Brian Marie Esmeria. Oh, naging positive po siya. Siya po ang pastor ng Talabutab Norte. Sama natin siya sa prayer. At gayon din yung kanyang brother Isabelo and Merlin Abaya, yung kanyang in-laws, na nagdala sa kanya sa clinic. At sila po'y naka-home quarantine. Yan. Mga minamahal mga kapatid, dumadami po yung meron yan, ano? At sana po ay maiwasan natin yan. Pero mahirap iwasan niya. Kaya ang isang lesser evil sinasabi ko ay talagang magpabakuna tayo. Ayan. Alright. Si kapatid na Victoria Alamon Miguel. Ayan. Kasama nating nananalangin si kapatid na Cherilyn Joy Valdez Abaya Esmeria. Yan. Sama natin sila sa prayer. And of course, si Ate Linda uli. Alright. Kasama din natin si kapatid na Merlin Valdez Abaya. Si kapatid na Arnold Santos. Yan. Titingin po tayo dito sa ating pong group chat. Kayo ba'y miyembro ng group chat sa Facebook? Kung di pa ho, hanapin nyo lang yung misyon at panalangin. Ano? At doon po may post nyo ang inyong mga prayer request before our show. Ano? But anyways, narito po ang mga prayer request mula sa group chat na misyon at panalangin. Mula po kay Ate Lira Flor Rason Rosena, pakisama po sa prayer sina yung mga kapatid na Sheila at ang kanyang buong pamilya, ano, sapagkat sila po ay na COVID din, ano, positive sila. Alright. Okay. Again, nandito yung sinulat ni Ate Linda. Patuloy nating isama sa panalangin ang pastor ng Talabutab Norte at ang kanyang buong sambahayan. Ayan. At gayon din yung kanyang assistant o associate na si Pastor Cesar. Kasi nga alam niyo, magkakasama tayo dyan sa simbahan. No? I-associate niya, siyempre magkakasama. Kaya minsan po ay nagkakahawahan tayo. Kahit sa pamilya po, kaya nga merong payo ang WHO no, na kahit sa loob ng bahay, ng buong pamilya ay mag-mask kayo. Kasi yan po dahilan. Kasi kung minsan po hindi naman sa nahawakan lang, kundi doon sa hangin, no? Kung minsan po yung hangin may dalang virus, no? Kamukha ngayon mayroong mga iba-ibang virus ngayon, mayroong virus na natuklasan, ano? Mukhang every month may ibang pangalan. Ngayon nasa Lambda na yata yan. So yun po ang mga prayer request dito, no? Maliban kung may pahabol pa rito, wala na po. Okay? Yan, kasama natin si kapatid na Beth Palacio, bumabati sa atin. Yan, yan ang ating member dito sa Wesleyan 3rd na mayaman kasi may sarili siyang palasyo. Yan. Yeah. So mga minamahal mga kapatid, tayo po'y mananalangin sa pagkakataong ito. At isama po natin sa panalangin yung mga binanggit po natin at gayon din yung mga nandun sa slides natin. Ano po? Maaring hindi ko po mabanggit lahat pero kaya natin pinost yan sa
sa slide sa ating gawain ay upang ito ay magpaalala sa bawat sa atin. At siyempre, bago natin dinala sa ating broadcast ngayon, ay nilapit na natin sa Panginoon yan. Sinusulat pa lang natin ay nilapit na natin sa Panginoon. So, ika nga, ay kulitin natin ang Panginoon dito sa ating mga prayer request. At naniniwala kung pakikinggan tayo ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon at naniniwala ako na pakikinggan niya ang ating mga samo at daing. Aming Ama at aming Panginoon, sa pagkakataong ito, kami lumalapit sa iyo sa diwa ng kapakumbabaan. Wala po kaming magagawa kundi niyo kami tutulungan. Lord God, kung kami po'y nagkulang nakasala sa iyo, patawarin po kami. At nawa, O Diyos, linisin mo ang aming puso at kaisipan. Linisin mo ang aming mga dila. Linisin mo ang aming pagkatao. At kami iyong gawing banal sa iyong harapan. Akayin mo po kami, O Diyos, sa kabanalan, sapagkat ito ang nais mo sa bawat isa sa amin. Lord God, dalangin po namin na ikaw ang magpatuloy sa amin at patuloy na umakay sa amin sa kabanalan, sapagkat wala po kaming magagawa kundi mo po kami tutulungan. Lord God, amin pong tinataas sa iyo ang aming mga pagpapasalamat. Nakita po sa slides, kami nagpapasalamat sa isang kaarawan pa ng mga kapatid naming nagdaraos ng kanilang kaarawan, kanilang anibersaryo ng kasal, at dalangin po namin, O Diyos, patuloy ka sa kanilang buhay. Patuloy ka magbigay sa kanila ng mga pag-asa at kanilang mga pangarap sa buhay. Gayon din, O Diyos, sa mga pinagaling mo. Marami ka ng pinagaling. Alam po namin, O Diyos, na ito ay iyong pinagaling sapagkat sila'y iyong minamahal din at ang iyong biyaya ay sumasa kanila. At kami ay bumabangon ngayon upang kami naman ay maglingkod at magpatotoo sa iyong pagmamahal sa amin, sa biyaya na binigay mo sa amin. Lord God, napag-aralan po namin sa gabing ito ang iyong mga kaloob sa bawat isa. Nawa, O Diyos, ay itong mga kaloob ng Espiritu ay sumaamin. Gamitin mo po kami, Panginoon, kung saan mo kami gustong gamitin, sa loob ng simbahan o saan man kami naroroon, sa paaralan, sa gobyerno, sa pamayanan, sa barangay, saan mo man kami gamitin, Panginoon, kami nahanda. At nawa ay bigyan po kami ng kaloob ng Espiritu Santo upang kami ay merong kalasag, meron kaming armas sa paglilingkod sa iyo at paglaban namin sa mga kalaban mo. Hiniling po namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na mayroong karamdaman ngayon. Binanggit po namin ang kanilang mga pangalan sa slide sa programang ito sa social media, at alam po namin, O Diyos, na kilala mo sila. Nawa, O Diyos, ikaw magpagaling sa kanila. Saan man sila naroon ngayon, mayroong mga nasa ospital, mayroon pong nasa kanilang tahanan, sa mga clinic. Lord, hipuin mo po sila, O Diyos. Wala po kaming magagawa kundi hindi mo sila aalagaan, kundi mo sila pagagalingin. Hinihiling namin, O Diyos, na samahan mo sila sa mga pagsusubok. At nawa ay padala mo ang iyong mga anghel na magbabantay sa bawat isa sa kanila. At ngayon nga, O Diyos, marami po kaming nananalangin ngayon, nakikiusap sa iyo. Nanawa ay pagalingin mo ang iyong mga lingkod, mayroong mga na-COVID, may mga sakit, at sila po ay nasa ospital, nasa simbahan, sa kanilang mga tahanan, sama sila naroon, Panginoon. Ibangon mo po sila at pagalingin mo po sila. At nawa ay maging matatag sila sa kanilang mga pananampalataya. Hinihiling po namin, O Diyos, na patuloy kang magtagumpay sa aming broadcast na ito
Alam po namin, O Diyos, na ito ginagamit mo sa pagpapahayag ng iyong salita, ng iyong ministeryo, ng iyong misyon. At gayon din, O Diyos, naglalapit ito sa mga tao na nangangailangan ng iyong pagkalinga at panalangin. Hiniling po namin na iyong pagpalain, O Diyos, ang lahat ng kasama namin ngayon sa pananalangin. Sama sila naroon, hipuin po sila, ang kanilang mga ulo, ang kanilang buong katawan. Kung merong may sakit sa kanila, Panginoon, ikaw magpagaling sa kanila. Kung merong nanghihina, ikaw, O Diyos, ang magpalakas sa kanila. Kung merong nagkukulang, ikaw, O Diyos, ang pumuno sa kanila. Kung merong nangangailangan ng talino, ng wisdom, ng knowledge, nawa, O Diyos, ikaw ang magbigay nito sa kanila. Lord God, nawa ang mga gifts of the Spirit na aming pong napag-aralan sa gabing ito ay patuloy namin itong alalahanin at hilingin sa iyo na gamitin namin sa aming simbahan, sa aming pamilya, sa mga kami naglilingkod. At hinihiling po namin sa pagkakataong ito, sa aming pag-iwahiwalay, sa aming pagtulog ngayon, bigyan po kami ng kapayapaan. At nawa, O Diyos, magkaroon kami ng kasiguruhan ng iyong kaligtasan. Inihiling po namin ang lahat ng ito, alang-alang kay Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.